Nakaka-shock kasi kamukha talaga eh. This is it. Mahal na mahal ko si Ate Sharon. Astig ah. Huwag lang sinasaktan bago patayin. Masakit. I started treating him March 6. Tumatabing niya yung mukha niya. I have a new boyfriend and he's black. Feels good. Minsan na ako na chismis na buntis, but there's no truth to it. Si Wilma Daza napapabalita ang buntis na naman. This afternoon, we'll find out. I'm Pia Guano. For quite some time, I've been known as the son of, or the brother of. But this time, people will appreciate me for being me. That's more than enough reason for me to celebrate. Another person celebrating her blessing and her birthday with us, Miss Angel Locsin. I'm Raymond Gutierrez. Since birth, I've always been gay and here to stay. Si Rostom Padilla kaka-out lang on Philippine TV last year. Ngayong hapon, mag-out na naman siya this time tungkol sa kanyang sakit na Bell's palsy. Ako po si John Lapus. Hard-hitting news. Hardcore showbiz. This is Showbiz Central. Let me entertain you. Alright, welcome po sa inyong lahat. This week, napakadami pong showbiz events sa local entertainment scene. But some stars couldn't find reasons to celebrate that according to them, wala na daw po silang career. Simulan po natin ang report na ito with the engrandeng 3rd birthday celebration of Vic Soto sa Eat Bulaga, kung saan nanginginig ko siyang kinantahan. Panoorin niyo po ito. Yesterday was history in the making when Pia Guano performed her first musical number on TV. Ito ang kanyang special treat sa engrandeng birthday celebration ng Eat Bulaga para sa kanyang boyfriend na si Vic Soto. Vic has more reasons to be happy on his birthday dahil last Wednesday, April 25, he was named Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation's Box Office King. Awesome. Wow. Feels good. Hindi ko ma-explain eh. I'm very happy. When asked kung kanino niya gustong i-dedicate ang kanyang award, Bossing proudly exclaims, Sa mga anak ko, sa kay Pia, siyempre. winner din ng Guillermo Mendoza Award ang EB Babes bilang Most Promising Dance Group of the Year. But unlike Vic, the group found no reason to celebrate dahil kapalit ng kanilang natanggap na award ay ang nalalapit na daw nilang pagkawala sa noontime show na Eat Bulaga. No, I don't think so. Kasi po meron naman po kaming contract. And besides that, eto po, araw-araw na po yung training namin. Also giving a new meaning to the word palaban are our Kapuso stars na nag-compete sa GMA Pinoy TV Kapuso All-Star Basketball Exhibition 2007 sa Dubai. Certainly, hindi sila nagpataob ng combined powers ng iba't ibang Filipino basketball teams from Middle East Asia na nakalaban nila. Yesterday, world challenger from San Francisco, California, Jay Buensuceso became the 9th Pinoy pop superstar grand finalist. Considering na ospital pa siya last Wednesday before the finals due to throat problems. Gising ako, tapos medyo masakit yung lalamunan ko. So, pumunta ako sa banyo, nag-spit up ako ng may traces ng blood. The doctor just advised na he gave me medicine, tapos he said 2 days na vocal rest, total rest talaga. If Jay is facing a bright future as a singer, si Jackie Esteves naman daw career downfall. Rumor has it, mangingibang bansa na lang daw si Jackie dahil wala na raw nangyari sa kanyang solo career. Bagay na sinagot ng ex-manager niyang si Joy Cancio sa press ko ng newest season ng Day 17 entitled Isla Chiquita. Kasi kung pagbalik naman niya sa Amerika ay mas makakaganda sa buhay niya, why not, diba? Ang I heard kasi mag-aaral daw siya. Di maganda yun, mag-aaral muna siya. At sa pag-alis daw ni Jackie, ang masasabi ni Rochelle, Ginusto niya yung desisyon na yun. So, kung ginusto niya yan, dapat wala siyang pagsisihan. Siguro kung ako, ang tatanungin, tingin ko na siya nagkamali. kung hindi bitter si Rochelle sa pag-alis ni Jackie, affected naman daw siya sa panggagamit daw sa kanya ng ex-boyfriend na si Yexel Sebastian.
Intensyon nga lang ba ng dancer na sumikat kaya siya nakipag-on kay Rochelle? Hindi ko alam sa kanya eh. Hindi ko alam kung anong dahilan ng sarili niya kung bakit laging ganyan. Kung bakit laging may issue sa kanya. Kasi sa akin kasi noon tapos na. Kasi pag natapos na sa akin, never na ako lumilingon. And their biggest lesson from the failed relationship? Kung paggamit sa iba, joke. Hindi, ano naman eh, parang natutunan ko, ano naman, wag lahat bigay, wag lahat todo, wag lahat kaibigan. Mamili ka lang. Alright, this is it ha. Matapang na pagtatanong at mga walang takot na maglalahad ng kanilang mga opinyon. Kilalanin po natin mamaya ang unang 3 central jury dito sa Showbiz Central. Gusto bigyan ko kayo ng clue? Si Mo Twister yung isa. Ayan. Abangan nyo ba kung sino yung dalawa? At tutukan nyo rin kung sino ang unang walang takot na harap sa 3 yan at unang uupo sa hot seat na nasa likod ko. Marami pa? Nako, this is it. Still to come. Angel Locsin, may bagong kotse at bagong bahay. Totoo din kayang may bagong boyfriend? Wilma doesn't. Kumpirmadong buntis. Sino ang ama? Ina ni Patrick Garcia. Botong-boto kay Jeneline para sa anak niya. Mark Heras, may bagong hinahanap at handang maglabas ng malaking halaga. Kumakalat na sex video. Totoo bang si Dennis Trillo ang laman? Dennis, magsasalita na. Sexy actresses na kasali sa 7 Curviest. Ilalabas na. Listahan ng mga artista ang may perfect figure. Sino-sino ang kasali? Rustom Padilla, muntik maparalisa. Ano ang dahilan? Silipin ang mga lihim sa super sexy pictorial ni na Francine, Polo at Diane Jano. Iisa-isahin ang mga babaeng na link sa kanya. Ito ang Showbiz Central. As promised, ayan, nandito na po, makakasama na natin, pakikilala na namin sa inyo mga kapuso, ang ating 3 central jury ngayong hapon. Alright, unahin na natin. Uy, napaka-controversial ang kanyang 40 forbidden questions sa kanyang radio program. Maski siya mismo, napaka-controversial. My good friend, Mo Twister. John, and Showbiz Central. Yes, kasama ko dito sa jury. And I believe na when it comes to chismis, dapat mo ng mga blind item na yan eh. Dapat say the name, put out the issue. And ako, of the 3, I'm gonna be the human lie detector. If you lie, I will tell you you're lying. Wow! Alright. Is that a threat? The human lie detector. Eto naman, ang next nating central jury member, lahat naman tayo siguro natatawa sa kanyang mga witty remarks when he's hosting. Pero kung mas matindi, pag nagtanong yan ng mga maintrigang question. Oh, chismoso yung kaibigan ko yan eh. Napaka. Here's central jury member, Arnel Ignacio. Kung gusto mong matapos na ang usapan, sagutin mo na lang. Yun na yun. Yun na yun. Wow! Kinakabahan ako ang konti ng sinabi, baka mamaya gumublak mamaya talaga. yun. Alright! At syempre ang panghuli, last but not the least, the only rose among the thorns. Ang tanong ko, ito kayang babaeng ito, pag mga alaga niya na kaya ang napunta sa hot seat, kakampihan ba niya o ipagtatanggol niya? Nirespeto ng industriya, hinahangaan, prangka, no sugar coating, the one and only Miss Shirley Kwan. Kung ayaw mo umaman yung usapan, huwag mo na sagutin. Huwag ka na lang magsalita. Parang tapos na. Alright, we're seeing a lot of relationships blooming these days sa Philippine showbiz. Siyempre, palaisipan pa rin kung mag-on na nga ba si Direk Lino Cayetano at si Casey Concepcion. But something sure, Lino Cayetano has something to say to Ate Shawi. Aside from that, si Heart naman reveals, Heart Evangelista reveals na totoo nga bang hindi tanggap ng kanyang pamilya si Echo? We'll find out later on. At si Dr. Vicky Bello, is it true she really has a young, hot doctor for a boyfriend? See what Showbiz Central cameras caught this week? Watch it. Even doctors need a dose of some good lovin', and Dr. Vicky Bello proves just that as she takes a rest from her scalpels and enjoys a night sa tabi ng kanyang handsome 30-something boyfriend. Showbiz Central caught up with the pair exchanging sweet nothings sa recent fashion staged by Bench. Another doctor became overwhelmed when he was chosen by the people of Quezon Province as one of its 100 achievers na Tubong Quezon. Dr. Manny Calayan earned the slot in Quezon's top 100. Ang criteria nila is
yung sa business success, yung achiever, popularity, tapos nag-ano sila through texting kung sino yung most popular at pinaka-paborito ng buong Quezon. Eh, syempre proud na proud kasi kahit tubong Pampanga ako, inampu na rin ako ng Quezon. Their trip back to Quezon for the event also gave them the chance to visit Manny's ancestral house. Itong bahay, natatandaan ko nung 1977. Ayan, dito pinatayo to ng tatay ko. Yun, dito na ako lumaki. Nung naging girlfriend ko si Doktora, siya yung unang-una kong dinala dito. Pero ang memorable sa akin dito, yung room ni Doc na ang dating library. Kasi nandun yung collection na ng records. Kasi dito ko rin pinanganak yung eldest ko si Han. So, dito kami nagstay for mga 2 weeks nung nagpapagaling ako after giving birth. Ramon Christopher was a no-show sa first hearing ng annulment case nila ng asawang si Lotlot de Leon. Ang bilis nyo naman. Paano nyo nalaman? The actress was accompanied by her lawyer, Attorney Labay, at the Quezon City Regional Trial Court. Both remained silent about the details of the annulment. This is very personal and Unfortunately, we cannot do that right now. Monching sent this text message to Showbiz Central. Nag-usap na kami ni Lotlot kanina and napag-usapan na hindi muna kami magsasalita. Halos 3 years nang hiwalay ang dalawa but it was only this year nang mag-decide si Lotlot to file for the Big A. Rumor has it that the actress has found a new love in the person of a young Chinese model, kaya't hindi na raw ito makapaghintay to make their relationship legal and official. However, the actress denied these rumors. But who can deny the sweetness of Heart and Echo at the recent pen shop event at the Fort? Both wearing nautical outfits, plus the bling-blings, Showbiz Central can attest that sparks still fly for the couple. Yeah, of course. It'll always be that way, right? Parang this is it. No, we're just happy. Thank you. Thank you na nabe-bless namin kayo with our happiness. Yes. More than a year nang mag-on ang dalawa. But rumor has it na hindi pa rin tanggap ng family ni Heart si Echo. It's my family actually. I've said this also. It's something that I'd like to, because syempre, it's more should be more actions than talk, diba? So, but everything's doing well naman. Slowly but surely. Of course, we'll always love each other and habang tumatagal, mas tumitibay ang aming pagmamahalan. And what's the real score between Lino Cayetano and Casey Concepcion? Are the two really dating or is it just all gossip? Ang guwapo at very young director isn't spilling any details. Pero he does have something to say about Ate Shawi na mukhang botong-boto naman sa kanya. Yun, nagpapasalamat ako syempre. Nagpapasalamat ako, yun nga, mahal na mahal ko si Ate Sharon at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga gandang bagay na sinabi niya tungkol sa akin. The director can't deny na marami talagang curious sa kanya at sa anak ni Mega. His message was short but sweet. Mag-aral ng mabuti dahil malapit na mag-graduate, yun lang. Are they or are they not a couple? Showbiz Central will keep an eye on the two. Who among our wholesome turned sexy actresses have the sexiest body? We will do a rundown of the top 7 curviest in the industry when we return. And still to come. Jeneline, tanggap ng pamilya ni Patrick. Behind the scenes at mga lihim sa sexy pictorial ni na Francine, Polo at Diana, dito lang makikita lalaking nasa sex video. Si Dennis Trillo nga ba o kamukha lang niya? Dahil sa muntik na pagkaparalisa, Rustom Padilla, may balak bang magdemanda? Jano Gibbs, magsasalita na tungkol sa mga babaeng inuugnay sa kanya. Unang sasalang sa hot seat ng Central Jury. Isang tinitili ang sex symbol, dating extra, tagahawak lang ng kandila ni Danica Soto, sexy magazine cover model at feisty kontrabida, nadadaanan lang ng kamera nung siya'y Nuts Entertainment girl pa. Get to know the first cameo appearances of your favorite celebs in this edition of Artista Facts. Pansinin mo ang eksenang ito sa episode ng Campus Romance na pinagbibidahan noon ng debutante na si Danica Soto. Do you see a familiar face among the girls holding out the 18 candles? Clue! She made a name for herself when she donned a two-piece swimsuit sa Show Boulevard flyover.
This is the first on-screen appearance of Diana Zubiri. Notice these perfect close-ups? This face is owned by the salty starstruck one Avenger who graced the pages of sexy men's magazines. 4 years ago, you can barely notice those beautiful features dahil masisilayan mo lang ang dating extra sa isang simpleng cutaway ni Direk. Katrina Halili's first television moment, alalay ni Pekto at Carmina sa Nuts Entertainment. Welcome back here on the newest center for Showbiz, Showbiz Central. Now guys, all the guys, and literal, yung mga lalaki sa audience, eto na. This is the countdown of all countdowns. Who among our wholesome turned sexy actresses have the perfect body? Sino sa tingin nyo? Meron ba kayong mga idea? First time dito sa Showbiz Central, we are gonna measure them up and find out their exact vital statistics. Here is Central's 7 curviest. Panoorin nyo. 35, 26, 37. According to celebrity fashion designer JC Buendia, itong ideal vital statistics of what we can call sexy. Who among the roster of our young actresses have it? Armed with our trusty tape measure, ang dating figures na sa magazines and billboards ang nakikita, we show you up close and personal. Grabbing the 7th spot in the list of the Central's curviest is hot mama Valerie Concepcion. Expected. Na joke. Wow, ang pasok na. A lot of people think na I'm mataba and stuff, na gano'n. So, ngayon, they see me na talaga as sexy, so I'm proud and I'm happy. Since that daring move of posing for a men's magazine, she showed us that having a kid is no excuse not to stay sexy. Her vital statistics are... Ay, ganon. Hindi ko na nga The 6th curviest bod belongs to one of Lupin's oh-so-gorgeous sidekick, Era Madrigal, measuring at... Yan, 36. Sabi, wow. Hindi tayong talo, yan. 27. Hips ko ganito, ang laki pala ng hips ko. 37. So shy. Next on the list is Era's little sister and also a certified bombshell, Michelle Madrigal. According to Michelle's PA and handler, she's got a 34-inch bust, 27-inch waist, and 35-inch hips. Well, we proved it. Curves do run in the family, and so do guts. Placing 4th among the 7 curviest in the land is reality show runner-up who now graces billboards all across the metro, Roxanne Ginoo. Ever Ready John measures her up. Ngayon, ito na kukunin na natin ang vital statistic ni Miss Roxanne Ginoo. 34 and a half. Walang retoke. Fairness. Waist. 27. Whooping 38 inches. But do you consider your balakang your advantage or disadvantage? Oo, di ba? Gustuhin ko na yung wala kang boobs kaysa wala kang balakang or puwet. Kasi ang boobs, pwede mo lagyan lang nila naman mag-push up bra ka or maximizer. Unlike nung ito, pag may boobs ka nga, wala ka namang puwet, tsaka pangit ng tingnan. You are sexy! Thank you very much. One of our 7 sexiest, Miss Roxanne Ginoo. Thank you. Original starstruck female survivor and now one of the most adored crime-busting superheroes. Jenelyn Mercado holds the record for Central's 3rd curviest. Sigurado ba kayo dyan? Yes. 35 daw, sabi nung ng tape measure. 26, yan. J-Lo. 37. Wow, talk about superpowers. Owning the 2nd curviest body is sultry fashion icon and one of the country's most sought-after celebrity endorsers, Ann Curtis. She measures 36, 26, 37 as detailed by her handler. Ann's quirky personality coupled with her flawless skin and body easily make her one of TV, movie, and print's darlings. And seizing the #1 spot is FHM Babe possessing the curves in all the right places. Who puts the capital S in sexy? Central's topper on the list of 7 curviest, Katrina Halili. She measured up with honesty and bluntness when asked about her vital stats and the things she does to maintain her sexy bod. Meron ako mga treatment doon like Lipolite, Tenor, Biosculpt, nandun na yung pang firm,
pang tone tsaka pampatight ng skin. Kasi medyo, yung problem ko, payat na ako pero loose skin ako. Kasi hindi ako nag-exercise. Oh, 33 lang. 33 lang yan, ha? Oh, 37 na. Teka lang, pakita mo. May tissue eh. Oh. Tagal mo. Okay, go. Sige, ulitin mo ha. 36 lang eh. I'm so happy, Chachi. Hindi. Masaya ako na kahit pa paano na-maintain ko pa rin, diba? Tsaka, tingin sa akin ng tao sexy. The woman of Central's 7 Curviest. There you go. The tape measure does not lie. Thank you, girls, for such being good sports. But hey, it's not over yet because right now, Yasmin Curdy will share with us her newfound methods of staying fit. Panoorin natin to. Looking in much better shape than before, sa story conference na kanyang pinakabagong sine-serye, pati ba pintig ng puso, Yasmin spills her greeny secrets. Ayun, kaya mas lalo pa ako pumayat kasi I don't know, malaking help yung naging vegetarian ako. Pero I become a strict vegetarian since January. Yun yung kinot off ko na yung eggs ko and dairy products and lahat. I don't eat fish, even fish, meat, chicken, no. This means we'll be seeing Yasmin soon in ads dressed in veggies, her very healthy way of showing support. Ayun, nag-meeting din ako for PETA, People for Ethical Treatment of Animals. I'll do an ad for them. I mean, yeah, sooner or later, you'll see the ad. Because I'm a vegetarian. Kasi, like, Borgie Monotok have done an ad, Dito Ocampo, Alicia Mayer, Alicia Mayer, Chinchin Gutierrez, Isabel Rosas, and everybody else. And Josh Stone have done an ad. Yasmin shares how this change affects her diet and her as a whole. Mas lighter ang feeling ko. Actually, tinry ko kumain ng meat again. Niluluwa ko na siya kasi yung awa. Kasi every time you eat meat, you don't know kung paano sila pinatay. Yung respeto lang, huwag lang sinasaktan bago patayin. Note to animal torture before killing. We'd keep that in mind, yes? This just in. Kung may all-access pass sa pagpapapayat si Yasmin with her vegetarian diet, wala namang all-access pass ang suitors at the moment para sa young actress as she concentrates on her new project. An all-access pass detail brought to you by your shampoo with all the access pass, Sunsilk. We will be waiting for your PETA ads, Yas. Nako, congratulations kay Yasmin. Mahirap magpapayat. Ito nung next guest natin, kailangan kasali to sa Curviest eh. Ba't di siya kasali? Ha? Miss Angel Locsin is celebrating her birthday with us. Now she has a new house, a new car, but how true that she also has a new love. Let's take a look. What do stars Eddie Garcia, Mon Confiado, and Angel Locsin have in common? Well, it's more than sharing a top-rating primetime show na Asian Treasures. Because these Titanic stars also have their common fascination to big cars. A Hummer in particular, an SUV that's worth almost 6 million pesos. Malaki, powerful, so pasok na pasok sa trabaho ng mga artista ang Hummer. The sweet, sexy, and talented Angel just bought hers a month ago. H2 talaga gusto ko, pati yung color, black. Masastig eh. Diba? Hindi masyadong kita. Tapos, kasi kung dapat yellow eh. So, parang masyadong ang tingkad yata, ang sakit yata sa mata, diba? Mahilig talaga ako sa magamit panlalaki. And, pansin niyo naman yung sasakyan ko, ang laki, diba? Ayoko nung, hindi masaya ko, pero mas komportable ako sa malalaking sasakyan. Saka, yung dream car ko talaga to, bata pa ako. The 4-door fully sized SUV truck weighs about 6,400 pounds. Whoa! Actually, okay siya. Okay siya ihataw. Pangharabas talaga to eh. Pwede mo nga itong daan sa mga gutters. So, pwede ka mag-motorcade dyan. Kaway-kaway ka dyan, kaway-kaway. Gusto mong fresh air pag sa probinsya. Ayan. So, yun yung mga astig. Tapos, yung seats, pwede mong bigyan ng heater. Pag giniginaw ka, mainit yung upuan mo, di ba? So, pagalit ka.
Angel also shared that she delivered the good news to her father in a rather surprising manner. Dad, I have a new boyfriend. Diba? Chika ko nga sa'yo, and he's black. Naloka tatay ko, diba? Parang, ha? Anong black? Saan galing yan? Mas pinahawakan ko to sa kanya. Mas naintindihan niya na binili ko na nga tong Hummer. Nakakatawa talaga yung itsura ng tatay ko, no? Nung kinukwento ko sa kanya na I have a new boyfriend and he's black. Basta masaya lang ako kasi nakita ko yung pinupuntahan ng mga pinagpaguran ko. But the dream car is just one reason for the actress to feel oh so happy. Dahil pati ang dream house niya at ang matagal nang hinihintay na Boracay birthday bash, natupad lahat. So what happened sa 3-day stay niya in the island? What is she telling now about her ex, Oyo Boy? Mas importante sa akin yung naalala niya ako ng ganong oras. And who was the special guy who surprised her the night of her Boracay bash? Meron kaming white party. Nagulat ako kasi akala ko kakain lang kami, ganyan. Wala naman talagang party yung usapan. Tapos pagdating ko doon, nagulat ako nakaset. The exclusive details plus all the exclusive photos of her birthday getaway. It's all happening now as Angel takes the Showbiz Central hot seat. Ladies and gentlemen, the pride of GMA7 and the undisputed queen of primetime television of this generation, Miss Angel Locsin. Welcome to our show. Salamat naman din sa gandang introduce namin dito. Salamat sa bulaklak. Yes, Hot seat pala birthday. ito, hindi niya sa akin sinabi. This is our birthday present for you. Salamat. How did you celebrate your birthday? Nasa Boracay ako, kasama ko friends ko. It wasn't your first time naman in Boracay. Noon naman. Sino-sino yung mga kasama mo sa Bora? Kasi marami naglalabasan na may mga kasama ka raw din. Oh, hindi ko naman tinatago eh. Actually, dapat kasi may event kami pupuntahan doon. Tapos nalaman namin na yung event na yon, yung main sponsor nila, hindi kami po pwede doon. Kasi kalaban na in-endorse namin product. So hindi kami tumuloy. Nagpakasyon na lang kami doon. Okay. And so, how was Boracay for you? Ganda, sarap. Maganda? Kasi di ba dire-diretso ako magtrabaho. Puyat ako, pagod. So kailangan ko ng time para mag-isip, magbuni-muni. Jel, kasi alam naman natin sa Boracay may mga times na may mga romantic spots dyan eh. Meron daw isang tao ang nag-surprise sa'yo sa iyong birthday sa Boracay. And he prepared everything daw. Sino ito? Si Marvin. Oh, hindi ko naman... Pero hindi siya nililigaw. Okay. So, ano yung status ni Marvin? Magkatrabaho kami ngayon, magkaibigan. Kinikilala namin yung isa't isa, pero hindi po siya nanliligaw. Okay, and what's your birthday gift to yourself? Yun na ba yun? Yung Hummer? Yun na yun eh. And I heard that you were the first lady in the Philippines to own a Hummer. That's Ano a ba long yun? way to go. Alam mo, kinukwento nga sa akin ni Salamat Chard po. kanina, natuwang-tuwa siya sa'yo. Kasi nung click days nyo, parang sumasabay ka sa production, tapos ikaw yung walang car, and then now, you have this luxury vehicle na parang equal na sa mga Hollywood celebrities. Hindi naman. Nakakatuwa lang siguro dahil dati nga nagta-tricycle ako, nag-jeep, tapos ngayon may sakyan ako. So, ang sarap lang ng feeling na nakikita ko saan yung pinupuntahan na pinagpaguran ko. Yun nga, kasi right now I mentioned, di ba, you are the undisputed queen of Philippine primetime. Sa tingin ko kasi tuloy-tuloy yung mga soap operas, mga fantaseries mo. Kamukha mo talaga si Chard, no? Nakatingin ako sa kanya. I wonder why. So yun, di ba, tuloy-tuloy yung work mo, napaka-blessed mo. May gusto ko bang pasalamatan? Kasi andyan pa rin yung mga kapuso natin talagang sumusuporta sa'yo eh. Siyempre, una-una si Lord, tapos yung family ko, sa GMA family ko, kay Tita Wilma, I love you, sa pagbibigay sa akin ng mga tamang proyekto. At kung hindi ho dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. So maraming salamat. At sa mga taong patuloy na sumusuporta sa akin. Napakadami niyan. Yan, sa mga sponsors ko. Yan. Alright, and naman, Jel, may mga taga Showbiz Central na gustong magtanong sa'yo ng mga questions. Sino mga taga Showbiz Central? Si Yula daw. May tanong kay Angel. Hello, hi. Hello. Totoo bang nanliligaw sa'yo si Marvin Agustin? O baka naman kayo na? Hindi. Ako naman, wala naman Diretsahan ang tanong. Ako diretsahan, hindi naman ako sumagot. Wala naman akong tinatago sa inyo. Pag nagka-boyfriend ako, lalaman nyo naman.
Hindi siya nanliligaw sa akin. Kinikilala namin yung isa't isa, pero hindi siya nanliligaw. But basing it from now, Jel, do you think magkakaroon kayo ng future ni Marvin or you're taking things slow? Sa ngayon, hindi pa rin naman kasi ako ready magkaroon ng boyfriend eh. So, wala naman sigurong masama, pero dahan-dahan lang. One step at a time nga naman, di ba? Alright, ang next nating Seth. Yan. Hi, nabalitaan kasi namin na si Oyo Boy daw nililigawan ulit yung ex niya, si Ann Curtis. If nangyari yon na maging sila ulit, is it okay lang sa'yo kung kung mangyari yon? Si Oyo, mahal ko. Mahal ko si Oyo. At kung magiging masaya siya, okay ako. Yun sa akin. Yun na yun. I think it's time to move on. If you're happy, I think he's gonna be happy for you, and the same thing with you sa kanya, di ba? Alright, eto na, may reaction daw ang ating jury sa mga sinabi ni Angel. Let's go to DJ Mo. Hello po. Thank you, Angel. You're so beautiful. Happy birthday, darling. Salamat. Mo, yes. Ano sa palagay mo? Hindi pa mag-shota si Angel at si Marvin? Well, sabi niya hindi naman niya boyfriend, but also sabi niya si Marvin hindi nangliligaw, but I don't believe that. Or maybe hindi siya nagliligaw formally, but syempre nagpapakute. I don't think any guy would take a girl to Boracay for 3 days, or at least ihanda yung birthday. Pinagpa-party. Yeah, what's the deal? Ako po yung nagbayad ng ticket ko. Ay, hindi pa nanilibre ni Marvin. Pero yung handa, ang bayad ni Marvin. Pero sinurprise ka ng birthday celebration ni Marvin. Hindi, Yun pero yung sinasabi ni Ganun DJ talaga Mo. si Agustin. Punong abala talaga Actually, si siya. Marvin, No normal guy would do that unless they like the girl. Dude, guaranteed yun. Pero you Guaranteed. think bagay naman si Angel at si Marvin? Hindi. Talaga? Sinong bagay kay Angel for you? Ano ka ba? What? No, just kidding. But I have a question for you, Angel. Away from Marvin real quick. Kasi sabi ng VTR dun na yung Hummer mo, 6 million pesos. And I know you're very successful. Ang mahal pala nun? How much money do you have? You know, assets mo, everything. Ngayon, nabawasan na. Kasi syempre, bumili ako ng bahay sa kanang Hummer. Malit lang. You're the first You know girl what? to have a She Hummer. works so hard, Mo. I think she deserves everything she buys No, for she does. herself. I'm such a fan. I'm such a fan Yeah. of yours. Salamat. Mukha naman nagsasabi naman ng totoo, pero huwag na-exact naman, baka habulin pa yan ng BIR. Gusto ko exact naman. Then nai-intrigue ako. So, Ako sabihin ko, Magkano ba pera mo dyan? 100,000 laman ng ATM ko, tapos nabawasan ng isang araw. That's more than mine. Hindi ko lang sabihin kung bakit nabawasan. Pero ito sabihin ko, this is Miss Pia Guanyo. Okay. Happy birthday to you, Angel. Well done, guys. Ayan ha, pa-feel pa lang ng central jury natin yan. Mamaya, nag-warm up pa lang sila. Mamaya, lalo pa yung iinit. Meanwhile, eto naman ang ating isang single mommy but very happy. Times 2 na po yan para kay Wilma Doesn't. And you know what? Honestly, I don't know how she does it. Mamaya po, malalaman natin yan. And still to come on Showbiz Central. Polo, Francine at Diana, hanggang saan ang ipapakita sa sexy pictorial nila? Jeneline, kinampihan ng ina ni Patrick. Mark Heras, handang maglabas ng malaking halaga, makuha lang ang gusto niya. Sex video di umano ni Dennis Trillo. May daya ba o totoo? Showbiz Central dadalhin ng kopya sa isang eksperto. Rustom Padilla, ligtas na ba sa karamdamang muntik makaparalyze for life sa kanya? Jano Gibbs, tatapusin na ang mga intrigang ibinabato sa kanya. At Central Jury, handa na sa matitinding tanong sa buena mano ng hot seat. Tutukan ang lahat ng yan sa Showbiz Central. Second-time mommy-to-be. Ready na si Wilma Doesn't to reveal the truths behind another surprise pregnancy. Almost 5 years ago na when Wilma had her first baby. Unexpected, kaya naman naging controversial ang pregnancy niya. She was then at the peak of her modeling and acting career. Not to mention the fact na very much single siya. Although di na naitago from the public ang sitwasyon niya. Never ni-reveal ni Wilma kung sino ang ama ng dinadala niya. All she said is that she'll keep the baby at palalakihin niya mag-isa. True enough, Asiana grew to be a beautiful girl. Ngayon, Wilma admits na buntis ulit siya. Pero like before, single pa rin and bound to raise her new baby on her own. Wilma is up for one revealing heart-to-heart talk. How does she do it? Nandito na po si Wilma Doesn't para mag-explain. Wilma! Ano yan? Woohoo!
supporter, ha? Ang Thank sabi you. ko nga po, porket bumabalik sa original figure ang katawan ni Wilma pagkatapos magluwal ng isang sanggol. Yes. Parang nawili naman yata. Hindi naman ako nawili. Nag-enjoy. Nag-enjoy masyado sa pagiging mommy. Wilma, when did you find out? At ano yung naging reaction Teka mo? muna, ha? Kailan ko ba nalaman? Nalaman ko siya April 10 na 13 weeks na akong pregnant. So, gusto mo yun? Wala akong kamalay-malay. Lola mo, yes, party, gimmick, lahat. Ganun katagal? Tapos biglang, ay, buntis ako. Siyempre, naisip ko kagad, ano kaya sasabihin ko sa nanay ko? For the second time. And again, nationwide, you know, people of the Philippines, yes, wala na naman hong tatay. So, ano naging reaction ni Mami? Ay, Diyos ko, alam mo, nung araw na yon, parang feeling ko nagkolekta ang nanay ko ng bulkan. Pati Mount Everest sa bahay namin, pumutok din kahit hindi pumuputok. Wilma, paano mo nakakalma yung mga tao? And how do you plan to take care of this next baby? My next babe, the way I take good care of Ashana, I guess, siguro, syempre kailangan kong ingatan. Parang, paano ko ba kinakalma yung mga tao? Kasi hindi naman sila magugulat kung, you know, maging single mother ako again for the second time. Kasi wala naman akong image na tweetums, you know? Hindi naman akong image yung ikagaya nila Angel Locsin na parang, o di kaya nila Camille Prats na forever bata lang, di ba? So hindi naman ganun yung image. Kasi I guess people will understand kung maging single mother ako again. And sana naman, wag nyo naman ho akong husgahan kagad kasi I'm trying my best to be a great mom. So I work so hard for Ashana, for my family. So this time, kung meron ulit bago, I will work even harder. Tsaka pag wala pang biling gatas, tatawagan kita. Yeah. Nandun na bibigyan ako ng nandun na rin tayo sa topic ng pambili ng gatas. Yes. Wala ka bang intensyong panagutin? Panagutin? Or sabihan yung daddy ng yung baby? Sinabi ko naman doon sa tatay. Can you share the expense of the milk? Yung share, hindi ko na masyadong shinare. Pero sinabi ko naman sa kanya na, hey, buntis ako, ikaw yung tatay. So, kasi bata pa. So, alam mo yung parang, ayoko namang magdagdag ng another burden sa buhay ko na parang dahil nabuntis na naman ako and then mag-aasawa ako tapos mahihirapan naman ako and parang hindi rin na yata ako yung tipo ng babae na kinakailangan may asawa on the side. Alam mo yung ganun? Parang hindi ako destined to be a wife but I guess to be a great mother I am. Twice. Hindi na po natin kakalampagin si Wilma tungkol sa identity ng Wag na! ng daddy na Next kanyang question na magiging yan. baby. Kayo naman. Hindi na Because kayo he is a nasanay. non-showbiz figure, Yes, correct? yes. But the jury, hindi ko alam kung ano itatanong sa'yo. Malalaman na lang natin. So, John, ano ba mga nagbabagang katanungan ng ating jury? Ang masasabi ko lang, kumaring Wilma, 2007 na, uso na ngayon yan. Yes, I love you. Don't worry, be happy, we'll love you. I Tita Shirley love want you, to ask Don. something. Eh, love ko yan si Wilma. Wilma, kunyari lang, you found out pregnant ka. Tapos kunyari pumunta ka, tulad na pumupunta ka sa bahay ko, tago tayo sa kwarto. Sasabihin mo sa akin. Oo naman. Ganon. O, sinong tatay? Ganyan. Ay, hindi pa din. Hindi pa din, Tita Shirley, kahit saan tayo magtagong dalawa, kahit sa banyo, hindi ko pa sasabihin. Wait, teka lang, Wilma. Pero yung una, hindi mo pa rin sinabi. Hindi pa din. Uy, sinabi mo sa radio Oo, program sa ko radio. yung pangalan Ay, Diyos ko niya. naman, 4 na taon na yung anak ko, no? O, di after 4 years, maganda kayo ulit. Pero muna ako magtatanong, no? One at a time, one at a time. Everybody's interested in Wilma Ang gulo-gulo naman ng jury nyo. Sabi sa buhay mo, Alam mo, Mare. dapat ako na lang Ayaw mo lang mag-jury sagutin. dyan. Pasensya, excited Sige, sila. sige. Naman the same ba? Same Ano? same Iba. Ay, talaga ako, I know, hindi naman safe Hindi naman si One Week. Hindi naman si One Week. Hindi nga showbiz. Bakit boyfriend mo pa si One? Hindi naman showbiz si One Week. Dati, bata pa kami nun, Jan. Pero bakit Arnel, bakit sa sikreto? Naiintindihan ko yung sikreto sa madla. Pero bakit sikreto kahit in private? Sabi mo, kahit sa banyo tayo, magkaibigan tayo, Hindi hindi mo niya talaga sasabihin. sinasabi. Sige, mamaya, pag wala na tayo sa camera, sabihin Teka, ko sa yung pangalan. nung araw ng boyfriend mo, yun alam ko. Wala na yan! Alam ko yun eh. Kilala ko yun. Kilala ko yung Oy, boyfriend. pabigyan na natin. Congratulations and good luck. Wala na yung ex-boyfriend niya. Bago daw to. Mahal niya yun eh. Oo. So, gusto ko malaman, Wilma, break na kayo itong guide ng tatay nitong dinadala mo. Yes. Okay. Break na sila. Alright. Okay. Okay, bago tayo mag-break, Alright, hindi maawat ang ating jury. Napakasarap ng kwentuhan dito sa Showbiz Central. At pinapabati ni Miss Angel Locsin si Andy Dungo. Hello daw sa inyo. Alright, nandun ang Showbiz Central. Kasama ni Mark Hera sa paghahanap ng bago sa buhay niya. Find out who or what ang bago niyan when we return. And
Still to come, Bagong kinalolokohan ni Mark, malapit na ba niyang makuha? Dennis Trillo, apektado ba sa kumakalat na sex video? Rustom, sasagutin ang isyung may kinalaman daw ang boyfriend niya sa naging sakit niya. Jano Gibbs, aamin sa real score nila ni Bing. At kilalanin na ang pinakamatatapang na sasabak sa Central Jury. Ito ang Showbiz Central. Commercial model turned leading lady, kilala lang ng mahilig mag-KTV, controversial young actress, dating number 2 ni Richard Gutierrez. Marami ang na-in-love sa charming personality at acting skills ng Cebuanang si Isabel Oli nang siya ang naging leading lady ni Richard Gutierrez sa action-adventure series na Sugo. In fact, dahil on-screen acting ang forte ni Isabel, maniniwala ba kayo ang unang stint niya kung saan siya na-discover ay ang pag-emote bilang talent sa isang videoke? The controversial actress who delivers unforgettable one-liners was in fact... Hi, Annie! A forgettable trophy girlfriend of Richard Gutierrez on her first cameo. This is Jeneline as the aspiring extra in the Annabel Rama story of Magpakailanman last 2003. Just as fantastic as the ratings ng bagong show niya, Mark Harris plans to give himself an equally fantastic reward, a brand new car. Kaya when he got on the road to look for his dream car, Showbiz Central was there. Ferrari, oy, no. Aki, gusto ko yan. Yung tawag. Bongga, but apparently hindi Ferrari ang bibilihin niya. Pero if ever nabibili ako ng ganyan, pang forma. Kasi maliit eh. Pero kung plano kong palitan to, van ulit. Pero hindi ko i-dispose to. Pero malamang unahin ko muna yung pang trabaho. Si Julie na magdangal nga raw may bargain of 2 used vans na inaalok sa kanya. Binibenta niya yung dalawa for 1.5 yung dalawa. Buy one, take one. Tingnan namin kung siyempre, tingnan namin kung okay pa yung makina. Malay mo, di ba? Kahit second hand, road trip naman. No? Gusto ko bumili pero hindi ako nagmamadali. Tingnan ko lang kung masabi pa niya yan pagkatapos niyang itry. Astig ah. Apa? Astig siya. Meron siya actually. I love it. The moment he saw the cars lined up, parang headlights ang mga mata ni Mark. Baka mag-alarm. Sarado yata ito eh. May bago. Turns out, gusto niya ng bago so he can set it up and show it off to friends. And girls, of course. Si Rainier gustong bumili ng bago eh. Actually, before wala akong alam sa kotse eh. Tapos, I played this game sa computer about race cars. Pero yung pag nakita mo, as in yung mga kotse, pwede mong, hindi naman sa color, pero parang pwede mo yung pang car show kasi parang madami akong idea for setup. One particular car in mind. Parang may gumagamit ng jazz, pero iba yung kulay. Meron ba kayong mga bagong kulay or pinarepaint lang siguro? Si Jeneline Mercado ba ang sinasabi mo, Mark, who owns a car like the one you want to buy? Si Jen bought one before eh. Pick yun sa kanya. Si Jen nga. Kaya kapag nakita akong pick na sasakyan, may naalala ako. Dalawa sila. Dalawa sila. Kasi parehas si Pwede mo siyang i-dress up dito, sir. Pink din. Enough said. Kaya pala this car drives Mark wild with excitement. Ano yung nanay Lolit? Huwag daw bumili ng black. Kasi hindi naman sa pangit, pero delikado kasi paggabi. Meron ba kayo glow in the dark? Hindi lang nakikita niyo. Neon, mga neon. Diyos ko, ang sakit sa ulo. Ang daming pagpipilian. Ang dami nilang in-improve sa mga sasakyan. Tapos maraming versions. But in the end, it was Jen's and Marian's model that he still liked. I love it. Hindi. Ito, medyo malaki. And kung ako, sarap pormahan to. Ano yan? Pogi points. Sino naman kaya ang first to ride in the passenger seat when he buys one? Si... Hey, Lolit. At nagigilang akong bumili, so mag-iipon muna ako para
Pag nakita ko na yung gusto ko dito, diretso bayad agad. So much for that. Well, after all the hard work plus the many intriga you've been through, you deserve nothing short of fantastic. Hanggang sa muli at hanggang makita niyo yung kung ano yung bago kong sasakyan. This just in, Mark Heras opted to take things slow muna tungkol sa pagbili niya ng bagong sasakyan to give him much value to his savings. Well, that is consistent to his reputation na pagiging magaling magdala ng finances niya. Kahit itanong niyo pa sa daddy niya. Alam niyo mga kapuso, usong-uso ngayon na yung mga old na pelikula, yung mga lumang pelikula ginagawa at nire-remake para sa television. At ito, to tell us more about GMA7's latest offering, we have Valerie Concepcion, Carl Aquino, Cheryl Cruz, and Wendell Ramos. Welcome to Showbiz Central. Now guys, tell us more about your new project. First of all, Raymond and everybody dito sa Showbiz Central, congratulations on your debut. Thank you, We'd thank like you. to invite everybody to watch Sinasamba Kita, sinenovela ito, handog ng GMA7. Walang iba kundi si Direk Joel Lamangan ang nag-direct. Bukas na po ito pagkatapos na muli. Direct Joel Lamangan. Yes. Hindi naman siya masyadong terror sa set. Sino yung pinagalitan niya? Lagi namang galit siya. Laging galit pag work. Hindi yung galit, ganun siya lagi kaseryoso. Pero mabait yun off-cam. But you know Yeah, what? trabaho talaga. Very professional. Pagkatrabaho, siya talaga. Pero pagka-off-cam, okay. That's why, itong sinasamba kita, talagang ma-appreciate nila and talagang sobrang seryoso to yung when it comes to drama. Kaya, yun, tulad na sinabi ko noon, pasensya na po, tanghaling tapat, mag-iiyakan na sila. Napaka-drama nito. When does it start, Carlo? Bukas po, sinasamba kita. Anong oras to? After muli, yan. Tsaka later nga pala, nasa... SM Fairview. SM Fairview. After po dito, didiretso po kami sa SM Fairview. So yung mga malalapit dyan, makita-kita po tayo dyan. Sa SM Fairview. At bukas na po. Alright, aabangan namin yan after muli. Congratulations sa inyong apat. Congratulations. We'd like to also tell everybody na si Rocky Alcacid revival song with the new arrangement by Ray Valera, yung Sinasamba Kita. Alright, well, thank you guys and catch you later in SM Fairview. John! Thanks, Raymond. Ako talaga mag-iinit, mga kapuso ang drama-rama sa hapon. Panoorin natin yung Sinasamba Kita. Ang sexy pa rin ni Cheryl Cruz. I love you, She. Speaking of sexy, ang Showbiz Central lang po ang makakasama ninyo sa pictorial na sexy at controversial pictorial ni Diana, Francine at ni Polo. At kung di ako nagkakamali, Seiko Films yung pelikula na to. If it is from Seiko, it must be good. Still to come. Sex video di umano ni Dennis Trillo. Saan unang kumalat? Aalamin yan ni John. Rustom, fully recovered na ba sa pagkakaparadisa ng mukha niya? Jano, may itatanggi ba sa mga babaeng napabalita ang naging malapit sa kanya? Palapit na ng palapit ang paghagupit ng Central Jury on Showbiz Central. Hot scenes and heavy drama is expected to make a good combination in Seiko Films' newest project, Silip, by director Joel Lamangan. Showbiz Central even had an exclusive sneak peek sa mainit na promo pictorial ng top billers ng pelikula na sina Diana Zubiri, Polo Ravales at Francine Prieto. And the sizzling hot trio bears all the juiciest details behind the preparation they did for the pictorial. Siyempre, kailangan yung hanggat maaari magda-diet ka muna kung kailan lang ka-schedule pictorial para naman pag yung pictorial, is ayos ka. Mag-diet lang. Tapos, puro gym, ganyan. Puro workout. But while Polo and Francine found it helpful to go on a diet, Diana reveals it once did her bad than good. This was after himatayin siya sa isang pictorial noong baguhan pa lang siyang nagpapasexy. A secret she told Showbiz Central that day. Nagkaroon kami ng cause of delay. Sobrang tagal bago ako nahimasmasan dahil nalipasan ako ng gutom. Dahil sa sobrang paghahanda. But gone are those days for Diana. Ngayon, she proved herself to be a pro in posing sexy. A pride she shares with Francine. Wala namang mahirap dito kasi pinagdaanan ko na rin halos lahat. Mahirap sa sexy pictorial. Dahil siguro sanay na ako. Kaya hindi na ako nahihirapan. But while it was a piece of cake for the girls, it took a little more effort for Polo. Alam mo, sa totoo lang, medyo pag-umpisa naiilang talaga ako.
Pero habang tumatagal naman, mas nagiging comfortable na ako. Well, comfortable it has become for the three of them after a while. Kaya naman naging smooth ang takbo ng pictorial. But for Diana, as far as sexy pictorials are concerned, wala pa rin tatalo sa pag-post niya in two-piece bikini sa Show Boulevard flyover. And when asked if she'd be willing to do it again, Oo naman, basta bibigyan ako ulit ng cellphone. Ang taray ni Diana, pag inulit mo yung Diana, wish ko lang sana wag kang hulihin ulit. Yun lang yun. Eto ba, speaking of huli, ano kaya magiging reaksyon ng isang babae kung ang nanay ng boyfriend mo ay gustong-gusto ka? Let's watch this. everyone thought it was just the beginning. Alam mo na yung father ni Patrick ayaw ng mga mag-comment-comment. So, ang gusto na lang niya, siyempre hindi daw siya go down sa ganung level, no? So, hiningi niya talaga yung mga tape, no? At saka yung sa mga newspaper, because the father of Patrick's gonna sue for libel and slander. Pero kahapon, the much talked about drama of the Lolit Patrick controversy took a surprising turn. Papasalamat ako kay Patrick dahil naging naging mapakumbaba siya, nagsorry sa atin, nagsorry siya kay Jik. Patrick, kung sakali mang nabigla rin ang parents mo na sa pagsasabing ididemanda ako naman ang humingi ng apology sa iyo kung ano man ang nasabi ko. This is just one intrigue the actor has gotten into since na-link ang pangalan niya kay Jeneline Mercado. Inspired the intrigues, Patrick's mom was quick to admit that the actress is dear to the Garcia family. At ngayon lang naging mas vocal si Mrs. Garcia sa mga nakarelasyon ng anak niya. Very shy, aside from that, pero she's very thoughtful. Actually, she's a nice girl. Oh, kaya nga lang siguro kaya namin misunderstand dahil ang daming controversies around her. I told Jeneline na, Jeneline, we chose to be by your side and sabi ko, believe you. Kasi may nagsabi na tinatawagan pa raw ni Jeneline si Mark, up to na, mga ganun. Sabi namin, we don't believe that. Who would have thought that Jen and Patrick's mom share a certain kind of closeness? Naging vocal din si Mami sa epekto ni Jen sa buhay ni Patrick. Ngayon si Patrick mas kalmado at saka tawag nito. Actually siguro si Jen good for Patrick kasi si Jen kasi siya matyaga at saka pasensyosa. Oo. Ganun yung kailangan ni Patrick na girl. Ito namang mga nangyayari, if they'll be able to weather all the trials, di ba, in their lives, it will make their relationship stronger. Oo. So probably by then, miski sila, malalaman naman nila when it's time, di ba? But for the meantime, yan muna, kilalanin mo na yung isa't isa. Oo. Pagkatapos, maging strong muna sila para just in case, di ba, kung tried and tested na yung kanilang relationship, then they can go ahead with all the other plans that comes after, di ba? This afternoon, one of the most controversial couples sa showbiz. Andito to answer the most hard-hitting questions. Are they up for it? Jeneline and Patrick, live. That is so sweet. Thank you very much, Mami Ping Garcia, for that message. Pero bago yun, Patrick, what's your message to Tita Lolit? Nag-apologize ka sa kanya and to Star Talk, nag-apologize din siya sa'yo, especially to your parents, kung ano man daw yung nasabi niya. Well, I'm very happy na everything's all fixed and I hope na wala nang ganitong klaseng conflict na mangyayari. But I'm very happy. Yun. And speaking of happy, I'm so happy for you, Jenny. Anong pakiramdam? Yun yung aking question ko kanina, na yung mommy ni Patrick is saying lots of good things about you. Anong pakiramdam at ano gusto mo sabihin sa kanya? Tita, thank you. And I love you, Tita. Thank you for being supportive. Kasi si mami ni Patrick, bihira nagpapa-interview na ganyan, yung patungkol pa sa girlfriend ni Patrick. Tapos, gustong-gusto ka niya. Ano sa palagay mo yung nagustuhan sa'yo ni mami? Ano ba? Hindi. Ako nga rin nagulat kasi it's a first My mom never really... Yeah, I know. Yeah. Okay. Yeah. Ang sweet naman, di ba? Ang sarap. Na-curious ako tuloy, nung sa mga ex-girlfriend mo ba, hindi nagustuhan ng mami mo?
Kasi parang mas vocal siya rito kay Jenny. Well, I never asked my mom kung about yung sa mga ex ko. Pero with Jen, she's more vocal. Yeah. Gusto ko yung sinabi, totoo ba yan? Yung mami mo na parang mas calm ka na daw. Kalmado naman Calm ako. naman talaga siya eh. Hindi ko alam ano yung sabihin ni mami nung calm na yon. Basta as long as you are good to Patrick. Yun lang Siguro lagi nasa bahay. But do you agree, Patrick, that Jen is good for you? Of course. Diba? Kita naman sa mata mo. Thank you very much. Palakpakan naman natin. Jenlyn and Patrick, such a sweet couple, such a nice couple. And I hope wala nang intriga. I'm so proud of you, Patrick, na nag-apologize ka pag may mga ganyan. Oo naman. Respeto, syempre. I love you. I love you too, Miss Pia Guanyo. I love you too, John. Patrick, Jenilyn, thank you very much na pagpunta ninyo sa Showbiz Central. Pero ito po ang gusto kong malaman. Napanood nyo na po ba ang napapabalitang sex video ni Dennis Trillo? Ang gusto ko pong malaman, ano kaya ang naging reaksyon ni Dennis nang unang mapanood ng buo ang naturang sex clip? At gaano katotoo na siya pa daw mismo ang nagkakalat nito sa isang networking site? Malalaman po natin kay Dennis Trillo mismo. And still to come on Showbiz Central. Central Jury, magpapakawala na ng mas may init na tanong at opinyon sa unang dalawang haharap sa kanila on Showbiz Central. Let me entertain you. Hi, this is John Lapo, Sir Chismis Hunter on the Loose. Give you the latest update and the full details tungkol sa kumakalat na sex video di umano ni Mr. Dennis Trillo. Last week ay meron po akong anak-anakan na nagpadala sa akin ng video na yan at ipinost ko po yan sa aking latest vlog sa pep.ph entitled Correct Ka Dyan. Marami pong nagbigay ng komento at saka reaksyon sa aking vlog tungkol sa nasabing sex video na yan. Kaya minabuti po ng Showbiz Central na pumunta sa iba't ibang mga comedy bars dahil di umano'y dito na nagsimulang kumalat ang nasabing sex video. Ha? Grabe na shock ako. Posibleng kamukha niya lang. Kasi si Dennis, parang hindi naman siya gagawa ng gano'n. Alam na alam ko yung tiyan niya, pati yung abs na niya. Ayun, hindi talaga siya. Tingin ako sa mata kasi di ba, maganda yung mata ni Dennis eh. Yun naman, may slant na ano naman dito. Hindi ako convinced na siya. Tsaka yung kuha, iba eh. Iba yung, hindi siya, tapos yung mukha, parang hindi yung compatible dun sa katawan. Parang may ginawa lang about yung parang something na gano'n. Parang dinaya na. Siyempre, hindi lang sa mobile phones pinagpasapasahan ng video. Nagkalat din ito sa internet. In fact, naka-upload ito sa profile ng lalaking kapangalan ni Dennis sa isang networking site. In fairness, picture ni Dennis ang nakalagay at ang pangalan ng rumored sex clip, My Vid. Ang nakapagtataka lang, na-upload ang video last Tuesday, April 24, ilang linggo na ang nakalipas simula nang kumalat ang clip. Para bigyan linaw ang technical side ng storya, kinausap ko ang isang resident video editor ng GMA shows para alamin kung gaano nakaluma ang video at kung anong device ang ginamit para kunan ito. Kung yung device yung question, nung pinanood ko, sa duration, saka yung end part ng video, alam ko na cellphone yung ginamit eh. Proof na scandal siya talaga eh, as is. Yung video mo, walang editing, 3GP siya eh. Hints moving yung subject mo, tapos yung camera movement mo, pag once inedit yan, halatang halata. My Atrevida senses tells me dapat ko nang i-one-on-one si Dennis. Ito ang unang pagkakataon na makikita ni Dennis ang buong clip. Kaya naman pinanood ko muna sa kanya ito bago ko hiningi ang reaksyon niya. Okay, let's talk about the video. Sino unang, nung nakita mo, what was your first reaction? Nung nakita ko, nagulat talaga ako dahil unang-unang shot yung mukha eh. Tapos pababa. Sabi ko, wow, kamukha ko nga talaga. So, parang nakaka-shock. Ano yung common mo ni Dennis Trillo doon sa guy sa video? Siguro yung unang-una yung complexion, tapos yung mata. O, dito, yung part dito eh, sa may bandang kilay. That hair sa stomach area. Yun daw, parang sinasabi nila, parang kapareho nung sa'yo when they see yours in Mahika everyday.
Ganun ba? Yeah. So actually, yung ganong klase na structure ng hair, parang maraming Lahat ganun ganun. Oo eh. Kaya kung yun yung pagbabasihan nila, sorry na lang, di talaga. Alright. So, ang tanong ko, hindi ka naman, ikaw yung tipo ng tao na doing something like that and would actually video yourself or take a picture of yourself doing that? Oo naman. And hindi ako ganong agdesperado para magkaroon ng mga ganong klaseng publicity. Tsaka hindi ako yung tipo ng tao na exhibitionist. Ito pa, there is actually an internet account who is actually using your name and your face doon sa kanyang profile. So, dun naka-post ngayon yan yung video na yan. So, what's your comment? Actually, yung mga klaseng accounts na gano'n, napakadaling gawin nun. Cut and paste mo lang yung picture, save mo lang yung video. Pero ako, sa sobrang busy ko, wala akong oras para makipag-chat, gumawa ng account kahit saang ganong klaseng websites. Yung mga friends mo ba nag-react na, your family, na parang, huy? Family, kilala ako. And never nilang ma-imagine na gagawa ko ng isang klaseng walang kakwenta-kwentang bagay. Thank you, Dennis. Thank you. Thank you. Isa na naman katotohanan ng aming ibubunyag sa muling pag-arangkada ng inyong chismis hunter. Jan Lapus po at Tridiva. Let me entertain you. Ay nako, personally, I can't believe that Dennis Trillo could actually do a video like that myself. Pero ito po ang pwede niyong paniwalaan. Handang-handa na po ang central jury para tanungin si Rustom Padilla. Pero ang tanong, handa na kaya si Rustom sumagot ng mga tanong tungkol sa kanyang sakit? We'll start with Arnel. Ay nako, alam mo, ewan ko rin kasi dito kay Rustung kung bakit naman ang gwapo naman o maganda naman, ang dami pang gustong pabakla sa panga niya. Pero iwanan na natin yung braces na yan. Ang urban legend na tanong kay Rustung nung araw pa, in fact sa tagal nito, patay na yung ibang nagtatanong kung totoo ba daw yung iyong litrato na sa Baguio, ikaw ay nakamoher. Kaya kailangan tapusin na to, sagutin mo na to. Pero Dennis, hindi walang kwenta yung video. May kopya ako nun, maganda. Babalik kami. It was a close call for Rustom Padilla na muntika na siyang magka-Bell's palsy na siyang dahilan ng biglaan niyang pagkawala sa showbiz scene lately. But unlike the other celebrities na nagkaroon na rin ito gaya ni na Gerard Pisaras at Frenchie D, hindi simpleng stress lang ang naging cause ng muntikang pagka-Bell's palsy ni Rustom, kundi ang maling pagkakalagay ng braces niya nang magpaayos siya ng ngipin. Tingin ko, kala ko kailangan yung neurologist kasi it was really bad. Every time na ngumingiti siya or whenever he makes an expression, tumatabing niya yung mukha niya. Vanity has its price, and Rustom almost paid for it with his career dahil half of his body was almost rendered paralyzed matapos ang maling pagkakalagay ng braces na ito. Under physical therapy ngayon si Rustom to reverse the damage na dinulot ng dental malpractice na ito. We started treating him March 6. Bali, 4 plus 2. Nasa 6 weeks na kami. Actually, nasa final stage na kami. Siguro by August or September, we're done with him. You should see him now. Ang ganda-ganda na niya. He may well be back on the screen soon, pero ang tanong, will Rustom Padilla ever smile the same way again? Si Rustom Padilla po ang unang nasa hot seat ng mga central jury ngayong hapon at ang hanging question ni Arnel kanina. Totoo nga bang may picture si Rustom na nakamuher? Malalaman po natin. Rustom, are you ready? Ha? Are you ready to answer the questions ng ating mga central jury? Arnel? O parang naman sa haba ng panahon, palagay ko ready ka ng pagsasagutin yan. Ano? Ang nagbabagang katanungan mo kanina? Oo nga yan, nakamuher ka? Usapang. Kunyari wala lang nanonood kasi ang tagal na talaga niyan. Diyan pala nag-umpisa yung suspecha. Yan sa picture na yan. Actually, yan yung pinakamalaking iskandalo sa akin nung araw eh. So, nasan ba yung picture na yan? Alam mo, wala talaga eh. Wala? Actually, ganun naging napaka-unfair nung balita sa akin at that time. Wala. Pero kung sinabi nyo ngayon na gusto nyo pala akong nakakita nakabistida, hindi dumating ako nakabistida sa akin ngayon. Ngayong hapon pa lang. Ganito rin yung kagaya kay Pia. And you know what?
I think Yes, we yes, wear yes. the same size. Oh, bakit ano? Slim na Di kasi pagkataas si ng Rustom gap, yun. isuot mo yung damit ni Pete. Nakakatawa naman. Wag naman. Hindi, wala. At that time, wala talaga. Pero Tom, kailan ka unang-unang nagsuot ng bestida talaga? Yung sa sa Jaja Saturna, yung damit, yung nag-gown ako actually, pinakaunang-una, yung premiere night ng Jaja Saturna. Kaya sobrang excited ako noon. Feeling ko attend ako ng sa gala. Yes. Oh, ngayon, sabi ko nga, ako may karapatan magtanong. Kasi ako yung manager mo before, di Oo ba? nga, ito yung former manager. Kumusta naman ang love life mo ngayon, Tom? Yan, kahit sinabi mong hindi pwede sagutin niya, kailangan sagutin siya. Sagutin mo, ako nagtanong, Oo no? nga, hindi, pero alam mo, I wish masasagot kita ng oo, meron, masaya. Pero wala talaga. Eh, ano yung chinachichismis na ano yun? Ini-sponsor mo daw basketball something. basketball player. Basketball player ba o coach? Ano ba yun? Hindi, kasi yung ginawa ko yung Happy Hearts, kailangan marunong ako mag-basketball. Hindi talaga ako marunong mag-basketball. Hindi ako marunong humawak ng bola. Kaya siguro yun yung mga reason noon, nung mga confused ako. Parang sinabi ko sa sarili ko, naku, gay nga yata ako kasi hindi ako marunong mag-basketball. Teka. Pero Rustom, ito Makulit lang kasi meron yung lang, question eh. meron lang talagang ebidensya Okay. ang Showbiz Central na the reason why daw you put braces when your teeth are perfectly fine is for this man. Sino yan? Behind you. Sino yan? Eto po. Jowa mo? Panoorin po natin. Teka, maghunos dili kayo. Eh, Rustom, pare, Oh, kahit kumpare, ano man kumpare. mangyari, sabi ko sa iyo na handa kaming sumuporta, lalong-lalo na ang Pats. Pare, stay as you are. Pakatotoong tao ka lang, parate. And keep up the good work. So who is Mr. Mendoza, Rustom? Siya si coach ko. Sino yan? Coach ng Pats. So ang ginawa ko noon, dapat ako matutong mag-basketball, kinausap ko si Pip. Sabi ko, Pip, marami siya makakilala mga basketball player, di ba? Sabi ko, Pip, pakilala mo naman ako sa isang team. Kasi gusto kong maglaro ng basketball. And then, pinakilala ko eventually dito kay Coach Manny. Tapos, coach siya before ng Pats team. So, sumama ako doon sa training. Nakipaglaro ako sa kanila ng basketball. At alam mo, isa sa napakalaki natutunan ko yon at that time, na mga 19, 20-year-old kids, binigyan ako ng karapatang respeto bilang tao. No? Hindi ako tinignan na isang gay na nakikipaglaro sa kanila, kundi isang tao na gustong matuto ng basketball. Hindi ka naman mukhang bakla eh. Teka muna, yung may kinalaman ba to? Sinabi ba niya na magpa-brace ka? Kaya ano? Ba't ka ba kasi nagpa-brace? Ang ganda ng Coach ngipin ng mo. basketball, Oo, napaka sa malay hindi. mo eh, ba't kasi iniintriga siya mo? Dahil nagpapaganda ako para Eh, sa kanya. maganda ka na Kaso naman hindi. eh. Hindi. Mas maganda ka pa nga sa akin ngayon. Hindi pa ang ganito. Hindi. Ayan, si Mo naman. Best, pareho tayo ng doktor. Huwag na natin sabihin yung pangalan. Oo, wag naman, mabait so, naman meron yun eh. akong problema sa TMJ before. Oo. But sadly, because of negligence, Oo. nung ikinabit on and off kasi itong braces ko, nung last na ikinabit, dapat siya magkakabit, no? Yung assistant lang ang nagkabit. Mali ang placement ng brackets. Hindi niya chinek, obviously, kasi kung chinek niya, sana nakita niyang mali. Nagkaroon doon nangyari yung This is the paralysis reason why you got paralyzed. Yes. Are you yes, planning to yes. take legal action? Magdidemanda ka ba sa dentist or something? Alam mo, added stress lang yan. Ayoko na ng stress sa buhay eh. Alam mo yun? Parang, pero sana lang, kung nakikinig siya ngayon, doktora, I mean, I guess you owe it to your patients to be responsible. Please be responsible. Kasi for 2 months, hindi ako nakapagtrabaho. Hindi ako, paano kung wala akong pera, wala akong ipon? Di ba? Saan pa paano ako kakain? Right. Di ba yun lang? Sana, as a doctor, please be responsible. Sige, Rustam, may one question lang ako kasi aside from the braces, no, nag-guest ka sa show ko, di ba? Naalala mo yun, yes. Forbidden Questions. The question you tapped out on, I want to ask you here now in front of everyone on Showbiz Central. Sabi mo, you were able to have a one-night stand with a very popular male celebrity. Sino yan? Oh, excuse me, di ako nakikipag one-night stand. Oh, it was not a one-night stand. It was a relationship. Of course. Bro, are you gonna finally admit to everyone who this big-time male Parang celebrity is? kilala ko yun. One Hindi. night stand yun ah. Kasi it's very, very personal. You don't kiss and Not yet. tell. Yes, Not yet. Not even. But it's just that maybe it's, siguro hindi ba tamang panahon, di ba? Pero as of now, pabayaan na lang muna natin. And good for you, Rustom. I think you have a prerogative to keep it to yourself. Yes, thank you for Haba na naman understanding. ang panahon, ilang hahanap ka na naman ng TV show para kwento yan. Hindi naman. And on that note, we'd like to thank the Central Jury
questions, Rustom. It's nice to see you. Thank you very Looking much. very well. Oh, thank And you. in good health, very glowing. Thank you for answering our questions and being a good sport. Thank you for inviting me. Thank you. And congratulations, Congratulations. May you soar in ratings, you know. Alam nyo, Good patikim luck. pa lang po ng Central Jury yan. Sa susunod po na pagbabalik ng Central Jury, si Jano Gibbs naman po ang mailalagay sa hot seat with their very hard-hitting questions. Maraming kailangan sagutin si Jano. In the meantime, here's Raymond. Yes, kung akala nyo todo na ang pag-grill ng ating Central Jury kay Rustom, nako hindi pa yan dahil marami pa silang nakareserba para sa susunod na upo sa ating hot seat when we come back. He is the country's king of soul. But until the controversies stop coming in and out, Jano Gibbs may soon be dubbed as the king of love affair. Siya na nga yata ang kilabot ng mga female celebrities sa dami na ng mga babaeng na link sa kanya. All were controversial. Jano didn't seem surprised when asked about this in his recent interview sa Pep.com, saying, Hindi ko naman pwedeng itanggi na walang totoo doon. Pero hindi lahat yun totoo. Meron lang ilan doon. Jano also admitted to be a really flirtatious guy. Kaya naman madalas hindi na rin maiwasang madikit ang pangalan niya sa iba't ibang babae. Some of them were answered by point-blank denials. Others were left in a mystery. Some led to a heated tirade war. And some, nahuli pa raw mismo ng legal wife niyang si Bing Loizaga, as Jano reveals in his interview with Yes Magazine's editor-in-chief, Joanne Maglipon. With these bold confessions from Jano, we may have gotten one step closer in finding out the truth behind the controversies that made Jano the resident pabling of Pinoy showbiz. Alright, kasama po natin ngayon, live at Showbiz Central, ang isa sa pinakamailab na aktor dito sa showbiz. Andito siya ngayon at magsasalita siya todo. The one and only, Jano Gibbs. Hi, Lo. Thank you very much for guesting dito sa Showbiz Central. Are you ready to face our Central juries? Ready na. Alright. O ano? Ano ang itatanong nyo? Bakit ganun ba? Ano, Arnel? Para naninindak. Ano, Arnel? Para pinapatras na yung mga... Sige, Arnel. Ako, first question. Sige, Miss Shirley. Miss Shirley. Sa dinami-dami na na-link sa'yo na babae, may listahan pa nga kami ng, ng mga names. Lista. Ito, Jackie Forster, Regine Velasquez, Jaya. Sino-sino dito ang pwede mo nang i-reveal o aminin na talagang totoo yun, hindi yun chismis? Kailangan daw nakatanggal. Yeah, kasi... Oo, tanggalin daw yung shades. Puyat na ako kanina pa ako sa SOP. Hindi, sagot lang, silip-silip lang. Maganda yun. Look me in the eye. In connection, si Jano inamin niya dito sa interview niya doon sa Pep kay Joanne Maglipon na yung iba talaga daw, totoo. Alin doon ang handa na i-reveal Jano, mo? which Alin doon ang of handa them? ka na mag-reveal? Ano, enumerate natin. Let's enumerate. Jackie Forster. True or not true? Hindi, ganito na lang. Mahirap one by one. Basta imposible namang walang totoo doon. Oo, sa dami. Oo. Degrees na lang. Siyempre, meron totoo doon. Pero gago ba naman ako? Admit ko ba naman kung sino doon ang totoo? Sabagay, maaaway ka. Okay. Yung pinakala. Come on, Jano, just one lang. At least honest siya. Oo, kaya mo na, honest. Tayo na lang manghula. Kaya nga ang tanong, sino yung handa ka nang i-reveal? Kahit isa lang, Kahit pwede ba isa. yun? Yung pinaka may epekto. Oo. Sabi nga pass naman na. Pwede na pag-usapan. Hindi pa. Alam mo, hindi pwede dahil for a lot of reasons. For madami, para dun sa babaeng yun. Pangalawa, I'm in the process of, I'm trying to fix my marriage right now. For my kids. Ang daming reasons. Where are you in the marriage? How's that coming? How's it fixing? What's the status? We're doing very well. I can at least say I'm back in the house. Yeah. I'm sleeping in the same room with Bing. Siyempre, may bata sa gitna, so... So after how many years of not being able to No, hindi naman be in the years. house? Hindi naman years. Okay. For a while lang yon yung I was living next door. Magkapit bahay pa rin sila kahit yung walay sila. Bakit ba Jan? Ba't kailangan ang dami mong links na babae?
Hindi mo naman inaanakan, hindi mo naman pinapamilya, tapos... Oo, alam mo, mas nakakapos maraming mo, artista na mas malala pa sa akin. Kaya Hindi, lang... yun. Kasi yung iba, di ba, meron silang anak, pero ikaw parang pinapa-experience mo lang ang The Magic of Gifts. Experience lang. Actually, at saka yung public image, di ba? Para si Jano Gibbs, ito yan. Parang ganon. Pero ang galing manligaw kasi nito eh. Magaling. Hindi. I think yun eh. Siguro kasi naumpisahan na label. Once na label ka na ganito ka, pabling ka, it's very easy na gawin ka ng target. ano ba yung Pag may makatabi ka lang, uy, ito, may bago si Jano. Ganun. Ano yung qualification to get your attention? Ng isang babae? Ang dami. Ng isang babae? O, anong common? Anong common? Pa-attract sa inyo Kasi sa mga parang girls? algebra na sa aming lahat eh. Siyempre, unang-una yung physical attraction, di ba? Pero after that, yung siyempre yung may chemistry kayo, mag-usap, masarap kausap, gano'n.